Today, the country marks the 43rd anniversary of the assassination of former Senator Benigno Ninoy Aquino Jr., an event that became a turning point in the country's recent democratic history. But more than 4 decades later, how is Philippine democracy faring? Joining us now are members of the August 21 movement, revived, or ATOM. First, we introduce the President, Volt Bohol. Welcome back to the show, Mr. Bohol. Again. Thank you, Chief. And our good friend, anong position nito sa ATOM? Atom leader. Atom leader. ATOM leader. Of course, ang public historian kilala, Xiao Chua. Makasaysayan ng hapon. Gabi po. Speak of kasaysayan, makasaysayan ng isang kasama rin natin ngayon. We have in our midst one of the actual witnesses of the slaying of 1983. Doon mismo sa tarmac. Siya po ang former PAL airline mechanic Ramon Balang. Magandang gabi po, sir. Magandang gabi po sa inyo at sa mga nanonood. Okay. Volt, Yes. kung tatanungin, paano nyo na-hook up itong si Sir Ramon Balang? At familiar na ba kayo sa mga Agrava commission ng mga hearing? Yes, of course. Alam nyo, sabi ko nga, bukod sa comic book fans ako ng mga Superman, Batman, Mr. and Miss talaga binabasa ko nung grade school ako, hanggang high school. So talagang nababasa ko yan, si Kuya Ramon. And in fact, nung first time ko siya na-meet, I think this was 2023, the 40th anniversary of Ninoy Aquino. Hindi pa siya ATOM noon. Sinundo namin siya. And itong isa naming member na si Carl Suyat, and a member also of Project Gunita, was the one who actually contacted Kuya Ramon. Diba? Starstruck ako nung una ko na-meet yan. Siyempre, nababasa ko lang nung una eh. So, it was really, masaya ako na sabi nga, uy boy, andyan pa pala si Kuya Ramon. So, the new generation should hear him. Yeah. Okay, Kuya Ramon, Xiao, ganun din, ikaw familiar ka rin sa mga naging testimonya at itong siya yata yung isa sa mga, paano ba to? Puro, maliban kay The Crying Lady, si Rebecca Quijano, Quijano, Tita Bex. Oh, dito. Ang testimonya niya, Sir Ramon, ay nakita nyo mismo si Galman at ine-escort siya ng mga sundalo. SWAT. Okay, mga SWAT. Okay. Wala kang kamalay-malay noon na yung China Airlines na aeroplano dumating ay laman yung dating senador. Wala. No idea. At Kahit all. nung pumutok na yung baril. Wala pa Hindi. rin. Nung may bumaba na, kasi bago ako pumasok sabi nga daw, dadating si Ninoy. Nung may bumaba na, dito pala sumakay. Nung bumaba na lang. Oo. So nakita mo si Ninoy. Oo. Wow. Yung mukha gano'n, si Ninoy yun. Doon nakilala mo na agad. Wow. Ito pala yung pasahero pala siya sa China Airlines. Nakaputi. Nakaputi. Tapos mabilis lang kamo. Ayon sa testimonya niyo, parang mga 2-3 minuto lang lahat. It's all over. Ganun. Okay. Dasan kayo nakatayo? Pwede ba natin ipakita? Kasi may pinadala akong pictures kanina, yung parang, yung chart, kung mariready natin. Hindi po yan. Yung parang mapa po. No? Habang hinahanap yung, sige. Gaano kalayo mula sa'yo si Senador Aquino? Yan po. Although medyo may correction ang ginawa po dyan, Kayo po yung number 2. So, yung actually nandun ako sa may nose side. Na aeroplano? Pero more malayo-layo ng konti. Katapat ko yung hagdanan. Katapat yung mismo yung hagdan. Normally, ang ginagawa ng isang airline mechanic sa mga ganito pagkakataon ay ano po, Kuya Ramon? Siyempre kami nagpaparada ng eroplano para tamang-tama dun sa paglalagay ng aerobridge. So, una nga ayaw kami palapitin ng mga ABSICOM Sabi ko sa ABSICOM, sige, kayo magparada ng eroplano. Suplado! So may interaction pala kayo. Ito ba yung gumagano'n, Kuya Ramon? Yung Oo, sumisenyas? yeah. Okay. Oh. Marunong ba kayo magparada ng eroplano?
Sabi ko, Anong sagot nila? ay, sige na nga po. Pero yung mga cleaner, yung mga cargo loader, yan talaga hindi pinalapit sa eroplano. Wala ka narinig na kakaiba na may nagbibigay ng instructions na bakit halimbawa yung mga cargo cleaner ay nalaman mo na before ka pumunta ron ay hindi na pinapalapit yung mga lahat yung mga binanggit mo ng mga trabaho. Oo, kasi during that time, pinaprepare naman na namin yung bay, yung equipment na gagamitin namin para yung aeroplano is makaparada ng nasa tamang linya. Nakikita namin yung mga cleaner, ay, malis kayo dyan. Sa ilalim. Sa harap po ninyo, Oo. ginaganon. Okay. Tapos yung mga cargo loader, pati yung mga equipment, huwag muna pumarada. Mhm. In fact, pag parada yung aeroplano, dadating yung fuel bowser na magkakarga ng fuel sa pakpak. Mhm. Pati yung hindi pina ano. Pati yung nag-ano ng cargo, yung nagbabalibag ng mga bag. Oh. Hindi, wala pa yun. Wala yun. Binabalibag talaga din Correct, ng mami na correct, huwag na totoo. kayo magmaang-maangan, nakita na namin yan. Opo. Okay, Kuya Ro, lahat ba ito sa tingin mo ay executed with grace? Yung parang alam mong choreograph ng maayos o kahit sila mismo nagkaagulo-gulo, yung mga sundalo? Masasabi ko na maayos naman eh. Instruction sa kanila, gano'n, paalisin yung mga tao. Kaya nag-aalisan. Mhm. Pero hindi nila nagawa sa amin. Mhm. Kasi nga, hindi nila magagawang magparada ng eroplano. Wala silang Oh. Hindi nila kayang ganun. wala silang knowledge at saka expertise para maiparada na maayos sa eroplano. So kayo ho ba'y nakaharap sa hagdan mismo? Mhm. So, nandun ako, tapos yung hagdanan, pababang ganyan. Mhm. So, nakita ko nung nagbababaan sila. At the same time, dahil kaharap ko si Galman doon sa kabila ng hagdanan, Mhm. nakita ko rin yung mukha ni Galman. Galman. Grabe. So, nung mabaril si Ninoy, bumulagta sa tarmac, tapos siya ang binaril, nung maramdaman niyang siya bumaril, nabaril, parang nagulat siya, bakit pati ako? Yung expression ng mukha niya, Mhm. kitang-kita ko yun. Na, Nagtataka na nagulat. oo. Bakit pati ako? Parang my gano'n God. na. Oh my God. Victim talaga siya. Ito my ba yung God, mukha ni Galman? Yan. Wow. He Okay. was a victim. Wow. Yung testimonya po ni Crying Lady, ni Rebecca Quijano, nagtugma ba doon sa na ano po ninyo? Kasi she's viewing from the inside the aircraft. Mhm. Ako naman nasa ilalim, nasa labas ng aeroplano. So, pareho lang yung different angle lang siya. Pero yung testimony namin, pareho. Ilang buwan Nag-jet bago po kayo pinatawag ng Agrava Commission? Napatay si Ninoy August. Lumabas ako December. Hindi na sana ako lalabas eh. Kaya lang, pumunta sa bahay yung mga CIS. Sinusundo ako Mhm. para makahingi ng testimony sa akin. Dinay ko pa nga eh. Sabi ko, ay, wala na, hindi naman ako kasali dyan. Sabi ng manager ko, tsaka ng supervisor kong na-interview nyo eh. Hindi naman ako duty doon nung time na napatay si Ninoy. Nagpapalusot ka, in short? Oo. Mhm. Pinakitaan ako ng Larawan. ng papel. Oo. Kasi pagka kami nagse-service ng airline, sinusulat namin yung log-in namin, Mhm. tsaka kung sino yung nagtrabaho doon, kung ano yung equipment na ikinabit namin para sa maintenance ng aeroplano, pangalan ko yung, ako nagsulat doon eh. Pangalan ko sinulat ko, tsaka yung isa sinulat rin niya. Ibig sabihin, handwriting mo yun? Handwriting ko yun. Medyo mahirap yata lumusot doon. Meron silang photocopy noon. Oo, patay tayo dyan. Okay. Pakita, hanapin din natin yung picture ni Sir Ramon na nagte-testify, yung nakaturo po siya. Mamaya mapakita po natin. Okay, Sir Ramon, so finally, mag-asawa ang abogado mo, no? Si Attorney Hildawa. Hildawa at Gomez. I think writer yata yung naging anak niya. Ayan, yan po. Opo. At andun din si Butch Aquino? Oo, nakita ko siya. Sa SSS building. Okay. Ito ay
Ilang taon ka lang dito, Kuya Ramon? 28? 28 years old. 28 years old. At by then, ay 4 years ka ng airline mechanic. Ah. Mhm. Nung narinig mo yung putok, hindi ka ba natakot? Anong naging reaction mo? Ano, ang gusto ko, pagkarinig ko, gusto kong magtago. Pero naghanap muna ako ng pagtataguan. Mhm. Yun, takbo ako. Doon ako nagtago doon sa lagayan ng mga pangilan ng aeroplano. Tapos narinig ko yung pak, 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 pak. Ayun, ano na. Okay. Pero nag-aalisan na yung mga sundalo. Ang bersyon ng military, Chow, ang bumaril kay Ninoy si Galman. Correct. Nakita niyo ba ang binaril ni Galman si Ninoy? Hindi. Sino bumaril? One of the soldier. Doon sa mga nagbababaan. Oo. So, tingin mo galing sa likod? Oo. Mhm. Elevated sa ano, mas mataas dun sa... Narinig mo yung pusila-pusila na sigaw? Ay, hindi, dun yung sa loob ng, Sa loob. ano, ng bridge. Pero hindi audible sa baba. Kung sinasabi pa rin yun, hindi na namin naririnig dahil maingay yung ano, yung tunog ng mga eroplano. Okay, so nakita mo bang gumulong pababa yung katawan mula sa hagdan? Hindi naman gumulong eh. Binitawan. Binitawan. Okay. Kasi hawak-hawak, di ba? Oo. Mhm. I see. Nung binabalibag na yung katawan doon sa loob ng ABSECOM SWAT van, Oo. mga ilang minuto yun after no actual Saglit shooting? din yun eh. Nakapagtago na ako nun eh. Mhm. Nung nakabulagta na nga, kinuha ng Sergeant Mateo yata yun, may hawak pang Armalite. Hinilang ganun, tapos tinulungan siya ng isang SWAT. Tinapon, parang lang. baboy. Oo, eh. Parang baboy na tinapong ganun. Okay. Tapos ng lahat nun, pinauwi ba kayo? Anong nangyari? Nagtrabaho pa ba kayo? May sinerbisyohan ka pang isang eroplano? Meron pa akong eroplano, pero malayo na dun sa pinanggalingan na, sa kabilang side ng tarmac. Umuwi ka pa. Siyempre, umuwi ka pagkatapos. Oo, umuwi ako. Tapos yung nakita mo sa balita, andyan ako eh. Oo. Mhm. Wala pang lumalapit sa'yo noon na mga... Wala pa, pero nung earlier before, merong nag-uwian ng mga, kasi overlap yung ship namin eh. Mhm. Yung naunang ship namin, may umuwing kasamahan ko na nakamotor siya, tapos may kaangkas na kasamahan ko din, kapunta ng Paco, sinundan sila. Pako? Oo. Sinundan sila ng Uy, militar. feel free kung may tanong kayo ah. No, okay na. Okay lang, sure. I'm sure narinig nyo na itong mga version niya. After ng testimonya po ninyo sa Agrava Commission, nagtago daw kayo? Immediately after ba? Oo. Nung gabi na yun na December 28 ako, kinuhanan muna ng statement sa bahay ng attorney ko. Tapos nung gabi na yun, doon ako pinatulog at nagpatawag si Agrava ng NBI agent para to protect myself. Mhm. Pero kinabukasan, sabi nung attorney ko, Mon, hanggang sa pagtataguan mo, kasama mo yan. Sabi ko, ayoko. Government din yan eh. Ikalaban natin gobyerno. Mhm. Pinalis namin. Kailan ka nag-decide na my life is in danger at magtatago na ako? Nung araw na pumunta yung mga CIA sa bahay at gusto kong dalhin sa krami para makuhanan ng statement, sinabi ko, ay, teka muna. Mhm. Kiss muna. Papatawag ko muna yung attorney ko. Kasi Galing. malaking lang naman. Mhm. Kailangan meron akong kasamang lawyer. Si Sir Ramon po ay isang mechanical engineer from UE. Ngayon, nung dumating yung attorney ko, pero sabi pa nila, ay hindi na kailangan. Ang dami mga attorney doon para magano sa'yo. I-style pa eh, no? Grabe, no? Style eh. Sabi ko, Bulahin ka pa. Siyempre, di ka naniwala. sabi ko, iba yung kumpiyansa ko. Dadalhin niyo ako sa krami eh. Hindi ko naman kilala yung mga attorney doon. Yung pag-imbita ba nila sa'yo ay polite naman o medyo
Magalang. Mhm. Kapitan yung nakikipag-usap sa akin. Mhm. Yung katabi niya, sarhento. Captain, hindi ko na maalala. Pero, Kuya pero Ramon, basta- before nangyari ito, ano yung political, ninyo? Tindig ninyo sa politika? Kayo ba'y ganito o ganito? Hindi ako, dahil ako pinanganak, election ni Ramon Magsaysay, kaya ang pangalan ko Ramon Politico. Oh. Second name nyo politiko? O middle name? Second name. Ano pa? Ramon Politico? RP. Ngayon ko lang nalaman yan, ha? Origin Ramon story ni Politico. Ramon Balang. Yun ang nakalagay sa birth certificate ko. Ang weird, you were named after a president who died in an air crash. At Tapos naging airline ano, mechanic kayo. aeroplano. The irony. Anyway, May tanong ako. Nung nagtago ka ba, yung Philippine Airlines tumulong sa'yo to facilitate na huwag ka muna magtrabaho, gano'n? Hindi, pero merong provision sa CBA namin na pwede kaming mag-leave at pag na-exhaust na namin yung leave, pwede pang mag-leave without pay. Wow. We live without pay. Oh, ano that's ba? good, that's good. Kuya Ramon, nung nagtago na kayo, siyempre, pwede natin sabihin ko saan kayo nagtago. Pwede. Oo. Sa Amerika, di ba? Hindi. Dito lang sa Pilipinas. Dito lang. Oh? Hanep. Pero meron akong follow-up. Kasi alam ko, si Rebecca, talagang nakasama rin nila Relly nung panahon na yon. Atom, in other words, the original batch. Meron bang interaction between you and Boots and the gang Atom? Actually, Kinonta ka nila? Oo. Actually, nagkaroon ng Fans for Truth para sa akin. Oo. So, meron ako isang kaibigan na miyembro ng Atom. Mon, Oo. punta ka doon, merong ibibigay sa yung panggastos mo. Kasi Oo, kasi tatago wala ako. kang trabaho eh. Tatago ako eh. Oo, eh. Wala Oo. nang sweldo dahil live without pay na. May bibigay sa'yo, gusto ka rin nilang makita. Mhm. O di, punta ka doon. Tama ko yung attorney ko. Tapos, parang may kainan sila, impromptu na kainan. Tapos, pinakilala ko. Tapos, binigay sa ako ng sobre, yung pera. And then, iniimbitahan nila ako mag-miyembro ng Atom. Nung time na yun. Yung time na yun. Eh sabi ko, teka muna, under ongoing yung Kaso. Yung kaso. Oo. Baka pag nagmiyembro ako sa inyo, magkaroon ng kulay. Oo. Tama. Oo. Tsaka I think gusto ko lang i-add na may additional context lang no, dahil sa panahon ng fake news. Yung kay Rebecca kasi, ang isa sa mga intention was to protect Rebecca. Kasi marami na, delikado na rin si Rebecca. So yung palagay ko, when Atom reached out to you, yung panig nila Boots, Para with the same protektahan. intention. Gano'n na rin. Kaya lang, dahil nag-decline ako, para siguro sabi nila, gusto nito sarili niya. Walang ibang Which is okay lang. Diba? lang. Okay yan. Then, wala na kaming contact Okay. after that. Nasagot ba ni yung inyong tindig sa politika, kayo ho ba ay opposition Opposition. o KBL. loyalist? Hindi ako loyalist. Hindi rin naman ako oposisyon. Ang gusto ko lang, yung totoo. Okay. Okay. Na-witness ko, yun yung sinabi ko. Walang... Nung nagtatago ka, ay wala ka namang bigat sa konsensya na feeling mo dapat may kinikwento ka pa? O lahat ba'y naisiwalat mo na ron? Kompleto na yan. Walang labis, walang kulang. Okay, Tito Xiao, yung Agrava Fact-Finding Commission na ginawa nung sa ilalim ng PD 1886, ang weird kasi si Corazon Agrava, of course meron pang isa bago to. Si Corazon Agrava ay juvenile and development, kumbaga, Iba yung linya niya. ang joke ng iba para maging juvenile delinquents daw yung mga members of the board sila Ernesto Herrera. Pero yun nga, magkaiba ang kanilang mga kumbaga reports. Hindi sila lahat abogado, una.
may iba't ibang sektor. Kasi nga, yung crime na to, hindi lang implication to, hindi lang legal eh. So the fact-finding board wanted to know what really happened, no? And then the different perspectives of the board. Nagkaroon ng minority report at saka majority report. After, so, nung natapos, ni-wrap up, dalawang report na lumabas. So, hindi siya united report. So basically, ang sinasabi, yung minority report muna is just, I think, kung tama ako, is si Judge Rosie lang. Siya lang ang... Corazon. Rosie Agrava, no? Siya lang yung siya lang yung pumirma doon. Yung minority report, ibig sabihin, ito yung report ng kaunti, yung hindi nanalo, kumbaga. At siya lang yun, yung presiding officer. At ang sabi niya, hindi si Galman ang pumatay. Ang pumatay ay si Rogelio Moreno. Military conspiracy ito. So hindi siya communist hired o hired gunman na pinatay si Ninoy. So military conspiracy, and yung mastermind of this up to nalaman nila up to Luther Custodio, yung head ng ABSICOM. Na pinardo ni GMA, pero nung nagbisikleta pagkatapos, for some strange Iba reason. pa yan, si Sergeant, Sergeant. pangalan niya? Si Demesa ba? Ata. Sino yun? Di ba si Demesa? Martinez, Pablo Martinez. Yung Pablo Martinez, lumabas siya na after. Yes. Oo, hindi siya part nung nauna kasi siya yung nagdala yata kay Galman. Yun yung sinasabi niya. Siya yung nagdala kay Galman at siya yung pumatay after niyang makitang patayin sila yun. No? Si Martinez yun yung nag-name kay Ambassador Coangco. Danding Coangco, yes. Pero anyway, so, ang nangyari doon, may yung majority report, which is other than Ma'am Rosie, Justice Rosie, ang sabi niya, the military conspiracy is not just up to Luther Custodio, but goes higher up to General Pabianber, the Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines. So, yun, hanggang doon lang. Before No? this, winawarningan na si Ninoy na ilang tao na nagsabi sa kanya na wag ka Correct. uuwi. O Yeah. may pumunta pa sa kanya sa Amerika, sinabi, wag ka Huwag ka uuwi. uuwi. Because your life is in danger, will be in danger. That's Imelda Marcos herself. The beautiful one herself, Yes. to use Ninoy's words. Okay, so, ang sabi naman, hindi style ni Marcos ang assassination in something so sloppy and so Yeah. very public pa because known for his very intricate planning daw itong si President Marcos at hindi niya estilo tong ganito. Baka si Verpa, posible daw, sabi talaga. Well, for me, solid sa akin based on what the Agrava report said, na talagang General Ver is the master, kumbaga, chief operating officer of this. Narinig ko yung joke mo sa radyo. Pag sinabi ro ni Marcos, jump, ang sasabihin ni Ver, What floor, sir? what floor? From what floor? May kasunod daw yan. Ano? Si Ramos parang, let's build a task force first. Let's build the task force first Before you jump. before you jump. Si Enrile naman Kaya natin to. daw, si Enrile naman daw, Ano ba Ano? yung parang, we'll make a thorough study first before we jump. Kanya-kanya yun. Diba? Pero Ganda, si ganda. Ver talaga yung boom. Oo. Okay. Tatalon agad yun. Walang tanong-tanong. So parang, I think the way, di ba, siya yung National Intelligence Agency, siya yung Nika. naging mastermind of a lot of the atrocities Yes. during martial law. I think very rare. Rather than, kasi basically, pinaano na ni ano yan eh. Kumbaga, inalaw na ni President Marcos. Of course, Marcos had a hand in it, all of the atrocities. But General Ver was the one operating. May isang pagkakataon pa raw na sa gitna ng after ng si Imelda ay pinatestify, di ba, sa Agrava. Oh yes, Oo. birthday niya. Kumanta July pa pa. ang mga judge. Ay talagang nag-frown ng maraming tao kasi bakit kinantahan nila ng happy birthday? Si Birthday Rosie ng Agrava tao. pa ang nanguna. Nanguna raw, di ba? Oo. Masama iba, but parang si Vince Dizon, nag-birthday ng isang araw. Kantahan natin ang happy birthday doon. Ang Justice for Aquino, Justice for All, Jaja movement. Yes. Ano ang link nito sa Atom? Well, kasama dyan sa mga co-founders nito, si Boots Aquino. No? And it was primarily an umbrella organization meant to really consolidate
the opposition nung time na yun. Kasi sobrang desidido na si Boots and the rest of Atom pabagsakin yung diktadura ni Marcos. Of course, they need all the help that they can get. So ito, talagang tumawid ng mga political ideologies yan. Gano'n Halo-halo. kawatak-watak ang opposition nun before the Ninoy Aquino's death? Well, there was necessarily, wala talagang ano, ever since naman hindi, hirap na hirap mag-consolidate ang opposition. They tried. Pero there was sort of like a headway nung na-form yung Atom, and then Tarlac to Tarmac came, nakita ng mga ibang opposition leaders, may hatak. Kasi ilan... Sorry, Yeah. wala akong, I mean, I don't have the timeline now because I was not there. No? I used to know. Pero yung Unido Yeah. was not an entity before the Aquino assassination. No, they were there already. Oh, they were there. They were there so, already. Salvador Laurel was trying to position himself as the leader of the United Opposition, right? Yes, while Ninoy was away. But Oo. Doy Laurel was actually waiting for Ninoy to come home. Right. So that he can deliver the leadership of the opposition on a silver platter kay Ninoy Aquino. Right. He was willing Right. to do that. Right. Kay Ninoy. Yeah. Kasama siya sa mga kausap ni Senator Ninoy Aquino at that time. Kasama siya sa Right. kausap. In fact, with Boots Aquino, Doy Laurel was with him when they delivered the bad news to the people. Doon sa arrival curbside. Pero yun na nga, parang hirap pa eh. The middle class Hirap. was not moving at that time. Oh. It's really mostly the National Democrats, of course. Some of Yeah. the Social Democrats were already there. Pero hindi massive. When Ninoy Aquino died, talagang doon talaga sumama yung middle class and yung support talaga nag-swell eh. Yung non-activist na tinatawag, naging activist. Correct. Yung na-move Naging sila. aktivista. Yeah. Yan That ang is nagawa true. nila, That's Boots. true. At ng Jaja. Kuya Ramon, Sorry. hindi kayo naging aktivista nung panahon na yon, nung nangyari yon? Nag-rally ba kayo? Hindi, pero yung kapatid ko, miyembro ng Kabataang Makabayan. No. Okay. First quarter Yung- store. yung kuya ko. Yung kuya 70s, ko. no? First quarter store. Wow. Okay. So, eventually, ang Atom became known as one of the yearly participants ng annual sa EDSA commemoration. Maghawak ka ng kamay at tatalon, ano? Hanggang makikita mo, kumukonti na rin sumasama sa mga tumatalon. Yung talon ni Ramos, paigsi ng paigsi, ganun. Habang dumaan maraming presidente, anong nangyari sa Atom at bakit may bagong revival ngayon? Ano kasi, there was really no long-term plan for Atom, you know? Kasi ako, nakita ko mismo yung mga papeles, the minutes of the meeting nila Relly, nila Boots noon. And even the roadmap of August 21 movement. It was really formed to dismantle the dictatorship of Marcos. Talagang bluntly yun yung objective nila. Now, once the dictatorship is brought down, walang kasunod yun. Because that was actually the short-term objective of every Filipino nung panahon na yun eh. I remember when I was in grade school until the early high school, kahit ako mismo, my parents, isa lang naman ang pangarap namin. Gusto namin mawala na si Marcos. Mapalitan naman. Bigyan naman ng pagkakataon ng Pilipinas Grabe, na di ba pwede magkaroon ng ibang mag-Disneyland muna? hindi. Pangarap, bata. Nung panahon kasi na yun, and people should remember, no, I was in grade 6 nga pala, nung pinatay si Senator Ninoy. And binurol siya sa tabi ng eskwelahan ko. Angelicum School. Santo Domingo. Oo, so doon pa lang, as early as that time, talagang namulat ako kay Ninoy. But even before that, galit na ako kay Marcos dahil binan niya yung Voltes 5. Sinasabi ko palagi. Correct. Nasaktan ako doon. Dapat daw iban ulit. Tito Xiao, naglabas ng statement ang presidente, another Marcos in government. Pero of course, parang iba yung dynamic ngayon, ano? Naglabas ng statement at very ceremonial yung pagkasabi, pero anong take mo dito? Well, dahil Atom ako, I would want to first give the floor to Bolt Bohon. Yung statement ni, ng Malacanang. Sa akin, sabi ko nga, every Filipino, we appreciate every Filipino or even non-Filipinos who practically pay tribute to what the late senator did, no? Dahil, bakit? Kasi ilang taon ding binarubal ang legacy ni Senator Ninoy. People hated him, people threw a lot of lies towards him. At dinuduraan ng kulay dilaw. Dilawan, komunista, whatever.
Na, Niyari yung dilaw talaga. iniyari yung dilaw. Na pati yung ibang dilaw, nahiyang magdilaw. Correct. At nagpalit ng kulay. Yes. And to see this... Napata ka ng konting pula. Yeah. At naging Pink. Para makita namin na nire-embrace si Senator Ninoy ng iba't ibang panig, hindi lang Malacanang. In fact, yung mga nagsimulang mambarubal sa kulay dilaw at kay Ninoy Aquino ay niyayakap siyang muli. Siyempre, sino ba naman hindi hindi matutuwa doon? Siyempre, nakakatuwa. But then again, it's a different aspect din kung hanggang words lang ba yung pagpuri natin kay Senator Ninoy. At hindi natin isasabuhay kung ano man yung pinupuri natin kay Senator Ninoy. Like for example, Malacanang. Nung isang linggo lang, hindi raw ill-gotten wealth yung mga kanilang busy daw. Ano ka ba? yun na nga. Tapos 1 week later, biglang pupuri ka kay Senator Ninoy. Parang there's like a detach there. How can you do that when you're not, kumbaga, hindi mo sinasabuhay yung pinaglaban ni Senator Ninoy? Ako naman, ang sagot ko dyan, yes, we're yellows. We want to think that we are advocating the legacy of Senator Ninoy Aquino, pro-democracy, pro-human rights, anti-dictatorship, and authoritarianism. But, Ninoy doesn't belong to us. He doesn't, yes, Ninoy is an Aquino, but he doesn't belong to the Aquino family. He doesn't belong to us, the yellows, the atom. He belongs to the Filipino people. So ako, I welcome those who are, especially yung mga ordinary people who are now seeing, alam mo, kahit hindi ka nag-agree sa kanya kay Ninoy Aquino, sa kanyang politics, sa kanyang, whatever. Pero na nakikita mo na-appreciate mo na matapang siya. It's something that we can all agree. Matapang siya, siya yung nagbuwis ng buhay, para sa pinaglalaban niya, no? Makita natin yung halimbawa na yun. And I really appreciate that. No? So, maraming salamat. Dati hindi, nakakahiyang magdilaw. Pero ngayon, medyo kahit pa paano, parang nanunumbalik. Kaya nagpapasalamat kami sa taong bayan. Minsan, alam mo, Bolt kanina, di ba, nandun tayo sa mga di ba? Ang daming nag-agree na habang nagmo-motorcade kami, habang lumalabas kami. May yung mga taxi drivers, di ba, na nagtakbuhan para humingi ng mga merch ng Atom. Wow. Parang, Nagulat there kami was a doon, time na parang alam namin na diring-diri yung mga tao sa amin. Pero ngayon, na-appreciate na nila ulit. So hopefully, kasi yun lang naman gusto namin ibalik. Yes, this is politics, of course. But we're not a political party. No? Gusto lang namin ma-appreciate ng tao human rights, democracy, Correct. at the empowerment of the people na tayo ang may kapangyarihan. Alright, on that note, nagpapasalamat po ako sa oras po ninyo. Sir Ramon Balang, sir, thank you sir sa oras po ninyo. Salamat din. Xiao Chua and of course, Atom President Walt Bohol. Thank you.